Taurus, Taurus, Taurus. Hello, my dear Taurus. Hello, hello, hello. Kumusta po kayo, my dear? Reading mo para sa 2026. Tama po yung narinig nyo. This is reading for 2026. Kasi nakapag-promise ako na gagawa ako ng reading para sa 2026. Ang problema, sa isang zodiac sign lang naman ako nag-promise. Okay? Kasi meron nag-message sa akin and then nagre-request siya ng reading for 2025 sana. Kaso ang problema, masyado ng yung alanganin para mag-upload ako ng reading for 2025. So nag-promise ako. Ang problema kasi, pag ginawan ko kasi ng ganito ang isang zodiac sign, okay, kunyari ikaw lang ang gawan ko, Taurus, ang mangyayari, yung iba, magre-request na yan. Okay. So I decided na gagawan ko na lang lahat ng reading or parang prediction, pasilip sa 2026 lahat ng zodiac sign. Okay? At para hindi ako masyadong, alam mo yon, matambakan ng gagawin, uumpisahan ko siya ngayong kalagitnaan ng taon. Okay? June or July. Sabi ko mga around June or July gagawa na ako. Okay? So, yun my dear, ang dahilan kung bakit meron tayong 2026 reading and baka magiging magiging tradition na to ng channel. Nagagawa talaga ako ng ganito every year. Para nararamdaman ko, parang mangyayari na to, parang palagi ng ganito. Lagi na may ganito na reading. Okay? So, my dear Taurus, let's go na tayo with your reading. Taurus 2026, silipin natin. Pasilip lang to ha, my dear. And if just in case meron ako nasabi na hindi maganda, meron ako nakita na hindi maganda, my dear, gamitin mo yun na daan para mas lalo pang umigting, mapagtibay ang connection mo sa ating buong may kapal. Okay? So, let's go tayo, my dear. Hopefully, wala. Okay? Sana wala akong makuha na ganon. Okay? Dasal ko na wala tayong makuha na anything na may kinalaman doon, okay? So, tingnan natin, meron ka ditong 8 of Cups, lumabas na. Itataob ko lang, my dear, ha? Kasi masyado na akong sa energy, yung mabilis ako maka-absorb, okay? Kagaya nakita ko na si 8 of Cups, so may parang may nare-receive na ako ng mga kung anes-anes, okay? Ganyan. Okay, so let's go, Taurus. Random cards to. Random. Tingnan natin. Taurus. Anong meron sa 2026? Taurus, anong meron sa 2026? Tingnan natin. Okay. Oops. Sorry. Ay, isa pa pala. Alam mo, may nadidistract ako. Alam mo, nangingilabot ako habang ginagawa ko to. Kasi parang pakiramdam ko may tao sa kusina. May nararamdaman ako na something sa kusina. Parang may tao sa kusina. Mag-isa lang naman ako dito sa bahay. Nadidistract ako. Okay. Sanay naman na ako sa kanila, pero parang kakaiba siya. Basta parang iba siya. Sanay na ako dyan sa mga ganyan sa kanila, pero ito parang kakaiba yung energy niya. Parang may something sa kanya. Para lang. Parang may something sa kusina, sa kusina ng bahay na to. Okay? So, let's go tayo, my dear Taurus. Deadma muna yan siya. Mamaya ko na yan siya kakausapin after the reading. Okay? So, let's go. Hindi naman siya makakapasok dito kasi naka-sealed tong aking personal space. Pero sa labas kasi hindi naka-sealed. Okay? So, anyway, focus tayo sa reading, mga my dear. Focus. Inhale, exhale. Okay? Let's go. First card natin is the 8 of Swords. Okay? Partner niya is the 2 of Cups. Okay, my dear. Connection to. Okay, maliwanag dito, my dear. Connection. Okay? So, ikaw to at saka somebody. Okay? So, 8 of Swords. Alam mo, sinasabi kasi dito, my dear, para kang natatrap sa isang tao. Yun na nakukuha ko, my dear. Para kang, alam mo yun, parang hindi mo siya maalis-alis sa buhay mo. Okay? Hindi sinasabi ng card dito kung anong mangyayari. Kailangan ko pa ng ibang mga supporting cards para ma-clarify kung ano nangyayari sa connection nyo. Pero definitely, nandito siya sa 2026. Yung tao na yun, nandito siya sa 2026. Okay? Parang hindi ko gusto yung connection ninyong dalawa.
hindi ko siya nakukuha. Okay? Hindi ko siya nakukuha. Yung parang hindi maganda. Okay? Yun hindi maganda, Taurus, yung presensya niya sa buhay mo. Okay? Yun ang nakukuha ko. Para kanyang nagayuma or para kanyang na-hypnotize. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Yun ang nakukuha ko. Parang hindi ka makaalis-alis sa kanya. Alam mo, may times, my dear, na nagtatanong ka rin bakit. Yung parang nagiging sunod-sunuran ka sa kanya, yun ang nakukuha ko, hindi talaga maganda, as in not nice. And hanggang sa 2026, nandito siya. Okay, yun ang nakukuha ko. My dear, very clear, oh. Very clear. Okay? Eight of Swords and the Two of Cups. Ayan. Isa sa message din na pumapasok sa akin ngayon, my dear, mag-ingat ka kasi parang may water sign, and water sign like Cancer, Scorpio, or Pisces na parang gustong pumasok sa buhay mo. Okay? For some of you, nasa buhay mo na to. Parang kinokontrol ka, minamanipulate ka, hindi ko alam kung nagayuma ka. And for some of you, my dear, merong gustong pumasok sa buhay mo. Okay? Yung zodiac sign na nandito, my dear, is Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay? Dito naman, Gemini, Libra, and Aquarius. Kung magtatrust ako sa intuition ko, yung zodiac sign na parang minamanipulate ka is energy ng air sign. Gemini, Libra, and Aquarius. Yung zodiac sign na parang gustong pumasok sa'yo ngayong 2026, parang gustong mag-offer ng love, na eventually yung love na yun is posibleng maging Eight of Swords, is energy ng Cancer, Scorpio, and Pisces. Pero if just in case nagkamali ako, pwedeng ma-reverse to. Posibleng si water sign yung kumukontrol sa'yo at si air sign yung gustong pumasok sa'yo ngayong taon na to. Pero kahit saan man dun, my dear, hindi ko nagugustuhan yung energy. Okay? Hindi ko talaga nagugustuhan kasi ang bagsak niya, my dear, is Eight of Swords. Okay? Are you listening? Okay? Let me see. Tingnan natin. Ano pang mangyayari? Okay? Next natin is the Eight of Cups. Nakita ko na to. And the Magician. Okay, very good. Very good. Uy, nakahinga ko. Okay. So, ganito yon. For some of you, makakaalis kayo dito, my dear. Okay? Eight of Cups, ayan. Aalis ka dito, my dear. Maghihiwalay kayo nitong tao na to. Okay? You need to be thankful na magkakahiwalay kayo nito, my dear. Kasi hindi maganda yung energy na nakukuha ko sa kanya, my dear. As in, for some of you, my dear, mapaglalabanan mo tong gustong pumasok sa'yo. Okay? Parang gustong manligaw or gustong something. Basta, mapaglalabanan mo siya kasi this is the Eight of Cups and the Magician. Yung iyong destination is papunta kay Magician. Ibig sabihin, i-embrace mo na yung pagiging Magician. More on creating you're more on creating, okay, something. Pagiging Magician, manifesting something, okay? Parang ang papunta nito, my dear, ang parang energy niya, yung ano niya, kaya mo yan. Yung destination niya is parang papunta sa manifestation, something ganon ang nakukuha ko, ha? Patawarin niyo ako kung medyo naglo-loading ako, my dear, kasi inaano ko yung energy, hinihimay-himay ko talaga, okay? Pero congratulations, I'm so happy for you na makakaalis ka na dito. If somebody is controlling you, ginamitan ka ng gayuma or something, mawawala siya, mag-e-end siya, my dear, okay? Pero, hindi agad-agad. Parang pakiramdam ko maglalas pa muna ng ilang buwan sa 2026. Ayoko magsalita ng eksaktong buwan kasi baka umasa ka doon, my dear. Pero mag-upload pa rin naman ako next year ng mga monthly, so abang-abang ka na lang, my dear. Pero, ayan, mga ilang buwan mag-i-stay pa siya sa life mo, and then after nun, bigla na lang kayo maghihiwalay. Okay? Bigla na lang kayo maghihiwalay kasi magiging mas focus ka na doon sa energy ni Magician. Okay? So, let's go tayo, my dear. Let's continue. We have here the Six of Swords. Okay? And the Nine of Wands. Hindi magiging madali sa'yo, my dear, to. Pero pakiramdam ko parang nagising ka. Okay? Hindi magiging madali sa'yo to, my dear. Sa energy ng Six of Swords at saka Nine of Wands, posible talagang Gemini, Libra, Aquarius to, oh. Kasi eto siya, oh. Posible naman din fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, okay? So, nagbabanggit ako ng mga zodiac sign, my dear. At saka si Magician, ikaw to, eh. This is you, oh. Okay? So,
doon na lang tayo sa message, okay? Wag na tayo mag-focus sa mga zodiac sign kasi ang dami kong zodiac sign na nare-receive. Pero ang lakas talaga ng energy ng Gemini, Libra, and Aquarius, Taurus. Okay, sobrang lakas talaga niya. Over here, yung energy na nilalabas nitong dalawang card na to, Taurus, is talagang hirap ka lang talaga na mag-move on. Pero nakukuha ko na parang ginagawa mo to kasi ito yung tama. Okay? Parang ito yung tama. Ayan, kung makikita mo dito, my dear, parang nahihirapan ka na i-digest to. Okay? Siguro may mga times na parang hinahanap mo siya, ganun. Kasi syempre, may pinagsamahan kayo eh. Ganun. May pinagsamahan kayo nitong taong to eh. Yun ang nakukuha ko dito eh. Pero, hindi na healthy. I can feel na hindi na talaga healthy yung connection nyo. At saka parang hindi nagwo-work. Imbis na parang paangat kayo, parang, basta parang hindi nagwo-work. Okay? So, next, the Six of Wands, energy ng success, and, okay, my dear, may konting struggle ngayong taon na to ha. Parehas pa rin naman last year, no? Pero mas magaan ngayon kasi to the point na nawala na ito, nawala na yung kung ano-ano man dyan ng mga tao sa gilid-gilid mo na nagmamanipula sa'yo or kung ano man. Medyo may struggle dito. Pero kung titingnan mo kasi si Ten of Wands, papunta na kasi to sa completion. Okay? Kumbaga parang sinasabi dito, Major Taurus, konting push na lang. Okay? Nararamdaman ko nakakayanin mo naman to. Okay? So nakukuha ko dito na magkakaroon ka ng success. Okay, over here. Achievement, yun na nakukuha ko. Pero parang sa mga kalagitnaan na ito ng taon. Okay, yun ang nakukuha ko. Mga kalagitnaan na ito ng taon, my dear Taurus, na parang nararamdaman mo na parang na-overcome mo na yung challenges and parang pumapasok ka na sa panibagong chapter ng life mo. Or sabihin natin, parang pumapasok ka sa panibagong dimension. Parang ganun ang nakukuha ko. Okay? Next card is the energy of the Justice. Ang lakas talaga ng energy ng air sign. And the Devil. My dear, ang lakas ng air sign, ang lakas ng air sign, ang lakas ng air sign. My dear, may babalik. Patay ka dyan. Anak ng tinapay. Mapapansin mo, my dear, after mo ito na success to, di ba? Okay, success tong area na to. Tapos, babalik siya. Energy ng Justice at saka ng Devil. Okay, guguluhin ka nito, my dear. Guguluhin ka nito. Okay? So, be careful ka, my dear, kasi may mga tao na, may mga energy, sabihin na lang natin na gusto kang guluhin. Okay? Kunin na natin yung last. The Ten of Swords. And the Tower. Okay. Wait a minute. Maganda ang Ten of Swords. You are over. Okay? Wait. Tataog ko lang si Tower. Saglit lang. Medyo naguguluhan ako. You are over with this energy. Okay? Pero mag-iingat ako, my dear. Kasi parang, Lord Jesus Christ. Parang meron siyang kayang gawin, my dear, sa'yo. Okay, just be careful with this person talaga. Okay, iwasan mo na lang or lumayo ka na lang, okay? Kasi, may tower. Okay, may tower over here. Hindi naman too bad kasi wala namang death card, pero nakikita ko, my dear, na parang meron siyang kayang gawin sa'yo. Eto, my dear, bago matapos yung taon, okay, parang meron siyang kayang gawin sa'yo na parang hindi maganda. Okay, wala namang death card, kaso kasi, my dear, yung corresponding kasi ng Ten of Swords is more on parang death card na yan. Pero ang nakuha ko naman kasi, my dear, is you are over na talaga sa kanya. I think parang magta-try siguro siya na gayumahin ka ulit or hypnotize ka ulit or something, ganyan-ganyan. And baka pakiramdam ko, my dear, nabalitaan nito na nagkakaroon ka ng Six of Wands over here, na ma-overcome mo na yung challenges, ayan na, magkakaroon ka na ng success, so on and so forth. Kaya babalik to. Pero you are finally decided, my dear, na ayaw mo na dito. Dito lang ako medyo na-bothered, my dear. Kasi parang meron siyang gagawin para masira ito. Para meron siyang gagawin para masira tong success mo. Okay? Sa energy ng tower, my dear, ayan kayong dalawa yan Ayan kumbaga parang the relationship is over. Okay, maganda siya. Pero yun nga lang, nararamdaman ko kasi, my dear, yung meron siyang gagawin. Okay, meron siyang gagawin para masira ka. So, there's a tendency, my dear, na baka lumipat ka. Okay, kasi tower to Okay? Kasi pagkatapos gumuho ng bahay na yan o ng kastilyo na yan, hindi mo na matitirahan yan. So, ito lang, my dear, I'm just trusting my intuition na pwedeng lumipat ka ng bahay
para hindi ka lang talaga niya matuntun next year. Yung mga ganun, lumipat ka ng bahay, lumipat ka ng location, yung ganun nakukuha ko, my dear, okay? So, yun ang payo ko lang sa'yo para hindi ka lang talaga niya matuntun at talagang maiwasan ka lang talaga niya, my dear. Kasi pakiramdam ko talaga, manggugulo talaga to sa'yo. Kasi devil to eh. And kung mapapansin mo, tama pa siya dito kay Magician. So, ibig sabihin, gagawin niya talaga lahat para hindi ka maging successful. Alam mo, my dear, pangit man pakinggan, pero pakiramdam ko, yun naman talaga ang pinaka-agenda niya from the very first place. Yung hindi ka talaga makapag-focus at maging successful. Pakiramdam ko, ang tindi ng insecurity sa'yo ng tao na to. Okay, sobrang grabe, my dear, ang insecurity. Alam mo yung typical na hindi ko maintindihan, yung pakiramdam ko mahal, parang pinaplastic ka. Ganun, my dear, nakukuha ko ha. I'm very, very sorry. But, yun na nakukuha ko dito na reading. But, I'm so happy kasi parang matatauhan ka na, my dear, sa 2026. Mas magpo-focus ka na matupad kung ano yung mga dapat na gustong, sabihin na natin, my dear, mas magpo-focus ka na ayusin yung mga dapat ayusin sa buhay mo. Magiging mahirap sa'yo to, my dear. Siguro mga 2 months, okay? Mga 2 buwan na parang medyo mahirap sa'yo, my dear, na talagang tanggapin to, i-digest to. But eventually, after 3 months, ayan, back to normal ka na naman ulit. Ayan, dahan-dahan mo na naiintindihan kung bakit ganon, bakit ganyan. And then, habang gumaganda na yung sitwasyon, my dear Taurus, ayan na, nagkakaroon ka na ng 6 of Wands, na iraraos mo na, naayos mo na yung mga dapat ayusin, nangyayari na si Magician, nagmamanifest na lahat, darating siya. Babalik siya. Okay. Sa kalagitnaan ng success or kagandahan ng flow ng buhay mo at nakaka-recover ka na, nakakabangon ka na, my dear, babalik siya. Tapos, ang intention niya kasi is, of course, syempre, gawin pa rin kung ano yung pinaka-main na trabaho niya. Yung, di ba, i-distract ka, kaso ayaw mo na talaga eh. Okay? Ayaw mo na. Ayan, no? So, dito ako medyo na-bothered talaga sa tower. Kasi parang sinasabi ng tower na there's a tendency na, alam mo yun, magawa niya talaga yung gusto niyang mangyari. Okay? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, my dear, if just in case mag-resonate sa iyo tong reading na ito, next year, lumipat ka ng bahay. Total, may pera ka naman na yata pambili ng bahay, panlipat ng bahay or something, lumipat ka ng bahay. Okay? Para mas safe. Yun lang nakukuha ko, my dear, ha? Just in case parang, total, ito mayroon ka naman ng 6 of Wands, eh. Gumaganda na yung buhay mo dito, eh. Malamang may pera ka na nito, marami ka ng pera nito. Kaya ka nga babalikan kasi marami ka ng pera, eh. No? Kaya mo na lumipat ng bahay. No? Mag-invest ka na lupa, bahay, lumipat ka talaga. Kasi parang alam niya yung kung saan ka nakatira. Yun na nakukuha ko, my dear. Parang alam niya kung saan ka nakatira. Ganyan. Okay? So, kung hindi nga alam kung saan ka nakatira, much better. Hindi ka pwedeng, hindi mo na kailangan lumipat. Pero kung alam niya kung saan ka nakatira, yun, medyo delikado tayo doon. Medyo doon ako parang medyo na, ha? Okay? So, my dear Taurus, yan ang pasilip sa iyong 2026. Somehow, my dear, kung meron man akong nasabi na hindi maganda, gamitin mo yun, my dear, na daan para mapag-igting, mapaglalim pa yung connection mo sa ating buong may kapal. Kausapin mo ang ating buong may kapal, the creator of heaven and earth, na ilayo ka sa tao na to, iligtas ka, 'di ba? Yun ang nakukuha. Kasi yun lang naman ang pinaka-punto ng reading natin dito, eh. Umiikot lang naman lahat sa kanya, eh. Nandun lang naman, eh. Okay? So, ilayo ka, iligtas ka, something like that. Basta kausapin mo si Papa God na ilayo ka talaga dito sa tao na to, protektahan ka, okay? Ganon. Okay? So, my dear, ito ang pasilip sa yung 2026. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.